Una, pumunta tayo sa Google at hanapin ang Reshade. Pumunta kami sa unang link at pinindot ang button na download. Ngayon ay ida-download namin ang bersyon na lilitaw at isisave ito sa isang folder. Ngayon, bago patakbuhin ang Reshade, pumunta muna tayo sa Steam, hanapin ang The Sims 4 at buksan ito. Kapag nasa loob na, bubuksan namin ang menu, pindutin ang mga option at sa kanang ibaba ay isasaayos namin ang DirectX Siyam. Ginagawa namin ito para maiwasan ang mga problema kapag ginagamit ang Reshade. Panahon na para patakbuhin ang Reshade. Hinanap namin si Reshade at binuksan ito. Ngayon na ang oras para piliin ang larong gusto nating gamitin, sa kasong ito, ang The Sims 4. Mahalagang piliin ang bersyong tinatawag na DX9. Nag-click kami at pinindot ang susunod. Tinitiyak namin na napili ang DirectX Siyam sa opsyong ito. Pinindot namin ang susunod, pinipili namin ang mga epekto na gusto naming gamitin. Sa aking kaso, ang unang 3 lamang. Pindutin ang susunod at pagkatapos ay tapusin. Kailangan nating i-download ang mga preset na gusto natin. Ida-download ko na ito. Iiwan ko ang link sa description. Ngayon ay kinokopya namin ang file na aming na-download at hinahanap ang folder na The Sims 4. Binubuksan namin ang tinatawag na laro, ang bin, at ipinipaste ang file dito. Binubuksan namin ang larong The Sims at kung nagawa namin ito ng tama, maglo-load ito sa itaas. Kapag naglo-load na, pinindot namin ang baton na inilagay ko sa itaas. Sa aking kaso, ito ay isang simula. Magbubukas ang isang menu sa kaliwa na may tutorial. Nag-click kami sa magpatuloy at lilitaw ang isang listahan kasama ang mga epekto na na-download namin dati. Nag-click kami sa itaas na bahaging ito at pinili ang preset. Sa aking kaso ay Taro Milk Tea. Maaari rin nating subukang baguhin ang higit pang mga epekto tulad nito. Mayroon kaming isa na monochrome, isa na night vision at iba pa.